To God be the glory po. Amen. Hallelujah. Parang tahimik ka. Tahimik kayo. Kumain na po ba kayo? O kumakain po ba kayo? Kasi pagka kumakain daw, tahimik eh. Amen. Normal lang po yun eh. Amen. Hallelujah. Sa nakalipas na linggo po, kumusta po kayo? Kumusta po mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Excited po ba? Ba't may ugong po? Amen. Hallelujah. Amen. So, ngayon po September na. So, September, ibig sabihin tapos na ang August, and may bago po tayong team. Okay? So, ang team po natin this month is Be Alert, Jesus is Coming. Pag sinabi mong Be Alert, anong pumapasok sa isipan natin? Parang danger Di ba? Di ba? Yun yung Be alert. Di ba? Parang nakakagulat. Amen? Komportable na po ba kayo dyan sa mga upuan nyo? Okay na po kayo dyan? Yung nasa likod, narinig po ba tayo? Rinig po tayo. Amen? Hallelujah. Kasi gusto ko nakikita kayo, kaya huwag kayong tatago. Mahirap yung nagtatago eh. Amen? Hallelujah. Bago po tayo magsimula, salamat sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na tunay nga na biniyayaan tayo ng buhay sa gabing ito. Amen? Sa araw na ito, na kung saan the Lord protected us throughout the day, throughout the week, and this evening, ang Lord ang siyang magbigay sa atin ng patuloy na kaunawaan sa kanyang mga salita. Amen? Inaanyayahan ko po bawat sana tayo po tumayo. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos. Tunay po, Panginoon, na Ikaw ay tapat, Ikaw ay dakila, Ikaw ay mabuti, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Ama, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoong Jesus, sa iyong masaganang biyaya sa aming buhay. And even, Lord God, thank you, Holy Spirit, for your continuous fellowship in our lives, Lord God. Continue to changing us from to be more and more like Christ. Lord, salamat po sa gabing ito, Lord God. Binigyan mo kami ng pagkakataon na mag-aral ng iyong mga salita. Lord, ang iyong salita, Panginoon, ay banal. Ito po ay mahalaga para sa aming mga Kristiyano na mga anak mo, Panginoon. Lord, dalahin ko po, O Diyos. Bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo, Banal na Espiritu. Lord, help us to understand your word. Lord, any distractions na gagawin ng kaaway, we cast them. We rebuke it in the name of Jesus. Cover this place, Lord, with your holy and precious blood, Lord Jesus. Yes, Holy Spirit, move freely in our lives. Continue to change us, Lord. Mold us. Make us, Lord God, more and more like Christ. Lord, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay nagsasubmit sa iyong authority, sa authority ng iyong mga salita na ayong pag-aaralan sa gabing ito, Panginoon. Lord, muli, O Diyos, nais namin, Panginoon, mas makilala ka namin. Nais namin, Panginoon, na patuloy mo kaming turuan at pangunahan sa aming buhay. Ito pong aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sino po mahilig sa movie? Pwede na po tayong umupo. Amen. Lahat po tayo mahilig sa movie, di ba? Sa movie, meron tinatawag na preview. Tama ba? Sige. Trailer na lang. Ayaw nyo ng preview eh. Okay? Trailer. Yung snapshot ng kung ano yung mangyayari. Amen? Kung anong mangyayari dun sa palabas. Tama? O anong posibleng mangyari? Sa gabi pong ito, tignan natin sa salita ng Panginoon kung anong pwedeng mangyari sa darating na panahon. Because we don't know. Ang title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito, Rapture of the Church. Alam niyo yung rapture? Okay? Aralin natin siya sa kasi naririnig lang natin ano ba yung rapture? Ang rapture daw ay parang pag-agaw, pag-snatch. Okay? Alam mo yung mga, hindi yung hindi yung kagaya nung mga snatcher sa atin hindi po yung ganon. Darating ang Panginoon, babalik siya, kukunin niya tayong kanyang mga anak. Amen? Lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay kukunin niya dun sa kanyang pagbabalik. Okay? Siya po'y babalik. Ang tanong dun ay, handa na po ba tayo? Okay? Hallelujah. Sige po. Rapture of the church. Ito po ay, tandali. Sige, ako na lang po magbabasa.
Open po natin yung ating mga Bible, okay? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 53. Sabi po dito, "But let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. It will happen in a moment, in the blink of an eye, when the last trumpet is blown. For when the trumpet sounds, those who have died will be raised to live forever. And we who are living will also be transformed. For our dying bodies must be transformed into bodies that will never die. Our immortal bodies must be transformed into immortal bodies. Our mortal bodies must be transformed into immortal bodies." Okay? Verse 54, "Then when our dying bodies had been transformed into bodies that will never die, this scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. O death, where is your victory? O death, where is your sting?" Verse 56, For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power, but thank God, He gives us victory over sin in death through our Lord Jesus Christ. So my dear brothers and sisters, be strong and immovable. Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Amen? Salamat po sa salita ng Panginoon, no, na ano man ang ginagawa natin para sa Panginoon. Kailanman, hindi po yun useless o walang halaga. May halaga po yun. Amen? So, kung pinili mo ngayon, gabi, na pumunta sa church to listen to His Word, that's a good thing. Amen? Kasi sa buhay natin, no, lagi tayong, may tinatawag na free will. Pwede kang mamili eh. Pwede namang mag-online ka lang. Kaway-kaway po dun sa mga nasa online dyan. Amen? Kung hindi talaga kaya, may online. Yes. Kung halimbawang nasa banig ka ng karamdaman, pwede ka mag-online. Amen? Pero kung kaya naman pumunta, punta po tayo sa church, mga kapatid. Tayo po ay nilikha para doon. Na tayo po magsama-sama. Kaya yung sinatawag nilang online church, hindi ako naniniwala doon eh. Bakit? Kailangan natin, we need to communicate. Ano tayo eh? Mga tao tayo, hindi tayo digital, no. Hindi tayo AI. Amen? How we can encourage one another kung nasa kanya-kanya tayong bahay? Possible? Text? Iba pa rin, kapatid, yung encouragement na kausap mo yung kapatid mo, na kakamayan mo. Amen? Iba po yun. Kaya wag tayong tatamad-tamad, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Wag tayong tatamad-tamad, lalo na sa pag-church. Kasi mga kapatid, itong pag-aaral natin ngayon, yung rapture ay pagbabalik ng Panginoon. Ang question doon, saan kaya tayo aabutan? Amen? Kasi yun eh. That's a big question eh. Pag bumalik ang Panginoon, saan kaya tayo abutan? Baka kung saan tayo na abutan. Amen? Pero ang napakahalaga sa lahat, maging prepared tayo. Amen? Sabi po dito, rapture, caught up. Sabi sa Greek word, harpazo. Okay? May natutunan tayo yan. Harpazo is a Greek word from the New Testament meaning to seize, to snatch away, and to carry off by force. Ibig sabihin, wala kang choice. Wala kang choice. It's like, pag dumating ang Panginoon, kahit ano pang gagawin mo, hindi mo na pwedeng ituloy yun. Kasi, una sa lahat, ano yung sinabi sa salita ng Panginoon? Lahat ng mga patay, okay, ay bubuhayin. Yung mga namatay, liwanagin ko lang po sabi sa salita ng Panginoon, yung mga namatay, nananampalataya sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, may relasyon. Ibig sabihin, tinanggap nila ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas.
And then, yung mga nabubuhay, kapag niloob ng Panginoon, tayo pa ay buhay sa kanyang pagbabalik, praise the Lord, no? Amen? Tayo po ay hindi na makakaranas ng kamatayan. Is that a good thing? Yes. Sabi ng salita ng Panginoon yun. And, after nung mga namatay, ay magkakaroon sila ng tinatawag na immortal bodies. Di ba? Sa ano lang natin napapanood yun eh. Di ba? Ang tawag ito? Sa palabas lang. But Jesus Christ rose from the dead. Siya ay namatay, and after 3 days, siya ay nabuhay na muli. At marami pong nakakita sa Kanya. Amen? Then He goes to heaven, and sabi niya sa salita ng Panginoon, babalik siya. He will prepare rooms for us. Amen? And when He comes back, He will take us home. Amen? So yun po, no? Mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, no? Habang tayo naghihintay, huwag nating hayaan na magtamad-tamad tayo. Alam mo yung nag-relax ka lang? Okay lang yan. Di pa naman darating ang Panginoon. Okay. How you know? Paano mo nasabi? Sinasabi sa salita ng Panginoon, be ready. Maging ready tayo. Bakit? Hindi natin alam kung kailan. Amen? Yung magnanakaw ba, alam mo kung kailan pupunta darating? Hindi, di ba? Kasi kung nandun yun, siguraduhin mo naman na nasa, kumbaga, nakahanda ka na. Amen? Pero ang kagandahan ng mga kapatid, habang tayo naghihintay. Ang ganda nung kanta kanina, yung unang-una. Ano sabi nun? Yung unang verse, yung strength ng Lord sa atin. Our strength will rise. Okay? As we wait sa Panginoon. Amen? Because the Lord will give us strength. Mga kapatid, dito sa mundong ito, normal na lang yung normal na lang na maraming naghihirap. Lalo na ngayon, maraming issue. Amen? May issue sa pamilya, may issue sa bansa. Amen? May issue sa kapitbahay, may issue sa trabaho. Pero tandaan natin, lahat ng yon, pag dumating ng Panginoon, tapos ang issue. Amen? Totoo po. Yun siya sabi sa salita ng Panginoon. Ngayon, pag-aralan natin to. Hallelujah. So, yan po yun. Okay? And 1 Thessalonians, sabi po dito, ito po yung kagandahan sa salita ng Panginoon. No? Sabi dito, for the Lord Himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of an archangel, with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves, then together with them, we who are still alive and remain on earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. May forever. Amen? Ang kagandahan sa forever na ito, mga kapatid, kasama na natin ang Panginoon. Ang kagandahan sa forever na ito, mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, hindi na yung normal na physical na body natin na masakitin. Na pwede magkasakit. Na pwede magkasala. Amen? Hindi na. Because that body, sabi dun sa kanina, sa 1 Corinthians chapter 15, immortal bodies. Ibig sabihin, spiritual body. Ibig sabihin, yung kagaya ng kay Jesus, di ba? Hindi na tayo yung, kumbaga sa normal na body. Amen? Kasi itong body nito, pagka nagkasakit, punta ka sa doktor, gasos ka, amen? So pagka hindi gumaling, gagaling naman siguro, di ba? Kasi may mga naman eh. Pero hindi natin hawak eh. Amen? Because our life sa Panginoon. Amen? Kahit gaano pa kagaling ng doktor, kapatid, pagka kukunin ka ng Panginoon, time is up, pagkalooban na ng Panginoon, we can only do is that surrender. Amen? Ang kahalagahan lang sa atin bilang mga Kristiyano, no? Tayo po ay we need to what? Look forward. Mga kapatid, mahalaga po na tayo bilang mga Kristiyano, no? Alam mo yung
lagi nag-iisip ng advance. Hindi yung sobrang advance, ha? Tayo bilang mga Kristiyano, kapag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, nahihirapan tayo sa buhay. Amen? Bakit? Wala kang hawak-hawak eh. Kaya nga yung salita ng Panginoon, mahalaga yun. Kasi, pwede mo yung ilaban sa mga panliling lang ng kaaway. Remember, alam ni Satan ang salita ng Panginoon. Amen? And there are deceivers. Okay? Hindi lang sa, even sa social media. Kaya nga maraming na-scam, di ba? Pero tayo dapat, maging maingat tayo, maging alerto tayo. We look forward to that day, on that day. Yung one day lang yun, mga kapatid eh. Pag bumalik ang Panginoon, after nun, yung paghihirap na talaga, yung judgment ng Lord. Yes, the tribulation. I will not touch that. Okay? That's another topic. Pero mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay maliwanag. Amen? Marami kasing katuroan na ang rapture ba mangyayari siya pre-trib bago dumating yung tribulation? Bago magkaroon ng tribulation? Mid-trib, tsaka post-trib. Okay? Ako naniniwala, na salita ng Panginoon, tayo po ay bago dumating yon, okay? Bago dumating yon, kasama na natin ang Panginoon. Amen? Kasi maraming katuruan eh. But still, sa salita ng Panginoon tayo kumapit. Amen? Mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay buhay at tapat, at siya ay babalik. At sa pagbabalik niya, ang sarap pakinggan nun, ang sarap experience siguro nun, na lahat kayo na mananampalataya magkikita-kita doon, even yung mga namatay pa. Yung mga naunang namatay. Amen? So, ibig sabihin, yung mga natutulog, okay? Actually, that's the right word eh. Mga natulog, fall asleep, ay bubuhay ng Panginoon. Sila yung uunahin, and tayo po ay sasama doon. At pangyayari yun in twinkling of an eye. Hallelujah. Sabi po dito sa Titus chapter 2 verse 13, while we look forward with hope to that wonderful day when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will be revealed. Habang po tayo naghihintay, dapat po excited tayo, dapat prepared tayo. Bakit? Pag hindi ka prepared, Brad, sis, magugulat ka, magkakagulatan tayo. Di ba? Yun eh. Paano kung saan ka nagpupunta? Tapos nag-session ka pa. Okay? Naimbita ka pa. Okay? Mga kapatid, habang po tayo naghihintay sa Panginoon, mamuhay po tayo ng may kabanalan. Mahalaga po yun. Dahil may layunin ng Diyos, bakit po tayo kinahabagan niya tayo may kaligtasan. Amen? The rapture of the church. Number 1, we believers will not all die. We all be transformed. Ibig sabihin, hindi lahat makakaranas ng kamatayan. Lahat ng mananampalataya, amen? Yun po, sinabi ko sa inyo kanina, sabi ng salita ng Panginoon, yung mga nabubuhay pa, kapag dumating ang Panginoon, hindi na sila makakaranas ng kamatayan. Okay? Hindi sila makakaranas. Si Enoch, di ba kinuha siya ng Panginoon? Hindi siya nakaranas ng kamatayan. Okay? Sa Genesis po yun. Mga kapatid, si Elijah, di ba? Yung chariot of whirlwind, okay? God take him into heaven. Ibig sabihin, mga kapatid, ang mga bagay na to, na dapat natin matutunan na, Lord, kung kalooban mo na, alam mo yun, sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po'y buhay, okay? Praise God. Okay? Kung kalooban ng Panginoon na tayo matulog, okay? Huwag tayo mag-alala. Tayo unang bubuhayin ng Panginoon at magkakaroon tayo ng tinatawag na immortal body or yun po yung tinatawag na glorification. Okay? Glorified body. Free from sin, free from sickness. Amen? Parang sarap, parang hindi kayo masaya. Okay? Yun po sinasabi sa salita ng Panginoon.
Di ba sabi lahat, mamamatay, no? Ang sabi sa salita ng Panginoon, yung mga mananampalataya na naabutan ng Panginoon, sila po ay akit na doon sa langit at imimit ang Lord. Amen? Sabi dito, but let me reveal to you a wonderful secret. We will not all die, but we will all be transformed. Transformed into a glorified body. Yung body na hindi na pwedeng tablan ng sakit, wala ng kasalanan. Amen? At kagandahan nun, may forever. Amen? Gustong-gusto to pagka, gustong-gusto mo nang dumating ang Panginoon pagka ang Kristiyano, gustong-gusto nang dumating ang Panginoon pag naghihirap eh. Amen? Pag nahihirapan sa buhay. Pero mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Amen? Kung nahihirapan ka ngayon, training yan ng Lord sa'yo. Why? Yung may ginagawa kasi ang Diyos sa buhay natin eh. Binabago niya tayo to be more and more like Christ. And yung struggles natin, yung pakikipaglaban natin dun sa kasalanan, yung struggle natin dun sa paano sumunod sa Panginoon, pag natapagtagumpayan po natin yun sa biyaya ng Panginoon, pwede natin ibahagi yun sa mga kapatid natin na dumaranas ng ganon. Amen? Kaya mahalaga yung testimony, yung life testimony mo. E paano kung, tawag na to, ka lang, boy attendance ka lang, o lagi ka lang, alam mo yung attendance lang? Pumunta sa church, attendance lang, uwi na, nabubuhay ng sarili. Hindi po ganon mga kapatid. Minsan may mga Kristiyano na nagalit sila pag pinapakialaman sila eh. Kasi concern yung kapatid niya eh. Na, kapatid, hindi maganda yan. Dito tayo. O may nagpapaalala sa'yo. Huwag kang, kasi yung nagpapaalala sa'yo, pinapanalangin ka din noon. Amen? Kasi baka lumalayo ka na. Mga kapatid, no? May mga nakarinig na o nakasumpong pero hindi nagpatuloy. Amen? Mahalaga na malaman natin itong mga katotohanan na ito na tayo po ay manatili hanggang sa wakas sa pagpadating ng Panginoon na habang tayo nabubuhay, let's put it that way, habang tayo nabubuhay, sumunod tayo sa Panginoon. Huwag natin ipagpalit si Jesus. Huwag natin ipagpalit ang Panginoon. Yung pananampalataya na mayroon tayo mga kapatid, huwag natin ipagpalit sa trabaho, sa pamilya, sa asawa, No. Si Jesus ang first. Kasi kuminsan, nagiging struggle na huwag ka na pumunta dyan, lalo na pag hindi pa mananampalataya. Normal, ganun yun Yung pamilya mo, sila yung number one mo Let's say, yung maghihinder sa'yo, sumunod sa Panginoon, totoo yun. Pero pagka naghuminto ka, sino nagwag Kaaway. Pag nagdire-diretso ka, sa biyaya ng Panginoon, dahil pinapanalangin mo sila, nakikita nila yung buhay mo, one day, kikilos ang Panginoon sa kanila. Only the Holy Spirit can change the heart of a person. Tayo po walang kakayanan. Walang sino man kakayanan. Kasi lahat tayo, we have that nature, yung makasalanan. Lahat po tayo. Sa biyaya lang ng Panginoon, kaya po tayo ay naligtas. Amen? It's all by His grace. Amen? Wala tayong pwedeng pagmalaki. Ang kagandahan lang nun, binigyan tayo ng mandate ng Panginoon na ibahagi si Kristo. How you share Jesus, yan po yung nais na kailangan natin maintindihan na hindi lahat, hindi lahat very bold to share the good news, to share Jesus. Tama? Pero the way you live your life, yun po yung nababasa ng tao. Karamihan kasi, nagsishare ng salita ng Panginoon pero hindi nakikita sa buhay. Mas madaling mabasa kung ano yung ginagawa mo kaysa sinasabi mo. Amen? Kung nakikita ng pamilya mo na ganito ka, ganyan ginagawa mo, kahit hindi ka magsalita, you are a blessing. Amen? Pero kung halimbawa, share ka ng salita ng Panginoon, pero pagdating sa bahay, ka naman, tawag doon, medyo tamad ka, reklamador ka, o sa trabaho, hindi maganda po. It should reflect Jesus sa buhay natin. That's the reason, kailangan natin i-focus ang salita, mag-focus tayo sa salita ng Panginoon, kailangan mas makilala pa natin si Jesus.
Hindi po pwede yung, ay, kilala ko si Jesus, okay na. We need to grow. Amen? Karamihan po kasi mga kapatid, okay na sila dun sa paggatas-gatas. Yung hindi solid food. As we grow sa Panginoon, we need solid food para magkaroon tayo ng muscle. Amen? Para magkaroon tayo ng training. Para lumakas tayo mga kapatid. Number 2, it will happen in a moment, in the blink of an eye. Ibig sabihin, yung isang kisap mata, may kanta nun eh. Okay? Kisap mata. Ibig sabihin, yung isang ganun lang, lahat ay mangyayari. Ang bilis, di ba? After that, mga kapatid, ang question doon, paano naman yung may iwan? Amen? Kung may mga kamag-anak tayo, pamilya tayo, kaibigan tayo na hindi pa nakakilala sa Panginoon, let's start praying for them. Habagan sila ng Panginoon na sila'y makakilala. Kasi mahirap po maiwan. And those tribulation days is not easy. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. And the wrath of God will pour out sa mundo. Amen? So mga kapatid, in a blinking of an eye, lahat ng ito ay mangyayari. Kaya kailangan natin mag-ready. Kasi pag ang isang Kristiyano hindi siya ready, parang ganito yan eh. May bisita ka. Alam mong pupunta yung bisita mo. Okay? Alam mo pupunta yung bisita mo. Pero hindi mo alam kung anong oras siya darating. Okay? Pwede siyang dumating ng late. Pwede siyang dumating ng mas maaga. Ngayon pag hindi ka ready, ang daming dumi ng bahay. Amen? Pero mga kapatid, no? Our God is calling us to live a holy life. Mahalaga po yun. At magagawa lang natin yun as we submit sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayanan. Kasi kung tayo lang, mapapagod ka eh. Tayo lang, hindi natin mamimaintain yun. But the Holy Spirit, kapag nasa iyo pa si Jesus, He will empower you to live a life which is holy and pleasing sa Panginoon. Mas masarap na natutuwa ang Diyos sa buhay natin. Amen? At nagiging pagpapala tayo. Ang sarap kasama nung alam mo, hindi ka dadalhin sa kalokohan o kasamaan. Kaya hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Amen? Ang sarap kasama nun. Lalo na pag lagi mong yung mga kasama mo sa kaibigan mo na dadalhin ka sa church, hindi sa inuman or sa ibang mga bisyo. Amen? So yun po yung napakaganda sa lahat. Tayo bilang mga Kristiyano, no, panatiliin natin yung tinatawag na mamuhay tayo. I-desire natin na mamuhay tayo na ang Diyos nagagalak sa buhay natin. Na ang Diyos ang napupurihan sa buhay natin. Hindi tayo. It's not us. Kasi kung pagpapasikat lang ang nasa isip mo, ay wala. Wala yun. Dapat si Jesus ang sikat. Dapat si Jesus ang number 1. Dapat si Jesus ang main purpose bakit natin ginagawa ang mga bagay na to. Amen? Totoo po yun. Number 3, okay? He gives us victory over sin and death. Sabi dito, O death, where is your victory? O death, where is your sting? For sin is in the sting of that results in death. Ibig sabihin, ang kasalanan kasi, okay? Ang kasalanan ang nagre-resulta dun sa kamatayan. Ang tao pwede siyang makaranas ng 2 klaseng kamatayan. Okay? Yung ating physical body and then another one is the ano po yun? Yung forever din dun sa kapurusan sa apoy ng impyerno. Kapag wala ang isang tao, walang personal na relasyon sa Panginoong Hesus, siya po ay makakaranas ng 2 klase. Physical body, he will die. Okay? Kung hindi man siya mamatay, yung dagat-dagatang apoy, okay, sa pagbabalik ng Panginoon, dagat-dagatang apoy, naghihintay sa Kanya. Mga kapatid, tayo po ay kinabaga. Lahat po tayo. Wala po tayong, lagi po sinasabi sa inyo, wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. It's all by His grace. Kaya po tayo ay biniyayaan niya, kinahabagan niya, tayo nakakilala sa Panginoon. Binuksan ng Panginoon ang ating puso't isipan para maunawaan natin ang kanyang mga salita.
Kasi walang lasa sa atin dati ito eh. Yung Bible study, boring yan. Yung church, yung taas-taas ng kamay, boring yan. Pero bakit? Ngayon, kaya natin gawin. Because of His grace. Because we experience Jesus. One-on-one. Ibig sabihin, mas masarap na ikaw mismo ang maka-experience sa Panginoong Jesucristo. At habang na-experience ng Panginoong Jesucristo, lumalalim yung pundasyon. Amen? At ang kagandahan nun, mga kapatid, hindi ka basta-basta. Mabubuwag. Bakit? Mabubuwal. Bakit? Ang pundasyon mo si Jesus eh. And He will strengthen you. Kahit pa anong mangyari sa mundo, kasama natin si Jesus. Temporary lang to eh. Mas masarap dun sa forever. Amen? Ang kasalanan, pagdating ng panahon na yon, wala nang kasalanan eh. Free na tayo. Finally free. Parang malaya na tayo. Di ba kasi ngayon, habang nandito po tayo sa mundo, andyan yung kasalanan talaga eh. Kahit sabihin natin, lahat po tayo nakakaranas nun. Yung struggle na kailangan Lord, kaya nga tayo kailangan lumapit sa Panginoon eh. As we walk sa Panginoon, lahat po tayo hindi pa perpekto. Amen? Yung perpekto lang yung pangalan perpekto. Pero lahat po tayo hindi perpekto. Amen? Kaya kailangan natin ang Panginoon. Amen? Dahil tayo pong lahat ay makasalanan. At ang kaibahan natin doon ay tayo lumalapit sa Panginoon at patuloy tayo nagpapabago. Lord, patuloy mo akong baguhin. Patuloy mo akong linisin, Panginoon. And forgive me, Lord, sa mga kasalanan ito. Dahil ang anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ayaw niya doon. Hindi siya nag-i-stay doon. Kaya kailangan yung araw-araw na pagsuko sa Panginoon. And kagandahan, pag dumating ng Panginoon, even din yung kamatayan. Di ba, maraming tao takot sa kamatayan, di ba? Bakit? Kasi, hindi nila alam kung ano mangyayari, saan sila pupunta. Amen? Pero ang salita ng Panginoon, kapag meron kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo, at nagsisi ka sa kasalanan mo, sabi ng salita ng Panginoon, tayo po ay anak ng Diyos. Papatawarin niya tayo at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kagandahan dito sa buhay na walang hanggan to, yung glorified body. Pagdating ng Panginoon, we will experience. Amen? Yun po yun. Doon dapat, sabi nga ang focus mo dapat doon sa future. Huwag ka mag-focus sa kung ano nangyari. Kung ngayon wala kang pera, okay lang yan. Malapit na sweldo, magkakapera ka rin. Amen? Kung ngayon may sakit ka, ipanalangin mo. Kagalingan sa Panginoon. Amen? Punta ka rin sa doktor, ha? Okay? Amen. Kailangan, kasi wisdom, God give us these doctors also. Kasi, specialty nila yun eh. Amen? Huwag ka lang yung puro, minsan kasi, kung ano-ano lang lalagay mo sa katawan mo eh. Yes, we pray. Pero end of the day, wisdom ng Panginoon din yun. Kasi, alam ng mga doktor yung ano ng katawan natin. Tayo, lang eh. Kung ano lang, mahirap yung lagi ka lang YouTube ng YouTube eh. Okay? Mahirap po yun. Sa buhay natin, ito yung ating guide, salita ng Panginoon. And as we continue to dig deeper sa Panginoon, ito yung kagandahan, no? Ang kanyang mga salita nagsasabi talaga na one day, wala nang kasalanan, okay? We are free from that sin and that glorified body, wala nang kamatayan. Amen? Pang-apat, nothing we do for the Lord is useless. Mga kapatid, ang mga maliliit na bagay na kala mo na ginagawa mo para sa Panginoon, hindi po yun useless. Yung pag-i-invite mo, amen? Yung pag-pray mo, amen? Yung pag-share mo ng salita ng Panginoon, and how you live your life para sa glory ng Lord. Yes, hindi ka bold to share the good news, but nakikita sa buhay mo si Jesus. I saw one clip. Player siya eh. I think football player. Ang sinasabi niya, mas gusto niya na sumunod sa Panginoon in a way, paano siya namumuhay. Kasi,
sabi niya, hindi ako kumbaga hindi siya di ba may mga tao na talaga, maboka ba? May mga tao din na silent lang. Pero makikita mo sa buhay niya. Amen? So sa buhay natin, we are like letters, okay? Na nababasa ng kapwa natin. And our prayer is that si Jesus ang mabasa sa buhay ng bawat isa. Amen? Si Jesus ang mabasa sa buhay natin. And habang malakas pa tayo mga kapatid, magpagamit tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na uugod-ugod na tayo. Kasi laging may tinatawag na, saka na lang. Lord, saka na lang ako maglilingkod sa iyo kapag na-promote ako. Okay? Mga ganyan. Kapag nagkaasawa ako. Kapag walang kapag ka. Kung malakas ka ngayon, kapatid, start serving the Lord. Walang sayang pag tayo sumunod sa Panginoon. Kahit yung pagpunas, pag-ayos ng ng silya, pag-ayos ng tawag ito, di ba? Minsan kumakain tayo, pag-ayos ng mga table, pag-mamap o pagsasarado, pag-close, paglilinis, mga kapatid, maliliit na bagay yan. Pero huwag mong isipin maliliit na bagay yan. Pag ginawa mo para sa Panginoon, the Lord will reward you. And one day, alam mo yun, may awarding din eh. Okay? Ibang topic naman po yun. Pero yun po dapat ang ating, alam mo yun, as we continue to grow sa Panginoon, yun yung mga bagay na, maging expectant tayo. Amen? Hallelujah. Tayo, bilang mga Kristiyano, how we should live. We are living in a difficult times right now, where there are problems and people going through troubles. Totoo po yan. Pero isa lang po ang dapat nating tandaan na tayo bilang mga Kristiyano, si Jesus dapat ang number 1 sa buhay natin. Si Jesus ang number 1. Kasi pag si Jesus ang number 1, si Jesus din ang makikita sa buhay natin. Amen? Dalawang bagay. Una, we need to keep looking sa Panginoon. Mag-focus tayo sa Panginoon. Pangalawa, living for the Lord. Kailangan yung pamumuhay natin, para sa Panginoong Hesus. Na, Lord, ginagawa ko to, ang pag-serve ko sa iyo, Panginoon, para sa iyo to, para mag-glorify ka, Panginoon. Hindi ka nakatingin kung kani-kanino man. Isa lang ang focus natin. Bigyan ng kalwalatian, kapurihan, pasasalamat ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Ang Diyos na nagligtas sa atin at nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen? Sapat na po yun na dahilan. Ito po, we should live a life, we should live in this evil world with wisdom, righteousness, and devotion to God. Yung pagpupunta po natin dito sa church, hindi po nasasayang yung oras natin, mga kapatid. Kasi natututo tayo ng salita ng Panginoon. Napipid tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Lumalago tayo sa salita ng Panginoon at hindi tayo madadaya ng kaaway. Amen? Yun po yung kahalagahan. At mga kapatid, sayo dito na as we continue to wait sa Panginoon. Amen? Mamuhay tayo na may kabanalan. Let's continue to always surrender dun sa kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo, yung sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na sa atin. Huwag nating hayaan na manghina po tayo bilang mga Kristiyano. Amen? At kung tayo ay hindi pa tayo sigurado sa relasyon natin sa Panginoon, bakit ayaw na yata po? Ayan, okay. Tandaan natin to. Jesus is the way to the Father. Amen? There's no other way. There's no shortcut as well. It's only Jesus. Amen? Para sama-sama po tayo. One day, when Jesus comes back, okay? Loobin ng Panginoon, kung tayo may natutulog na sa panahon na yon, tayo unang babahayin. Amen? Kung tayo po ay buhay pa sa panahon na yon, praise the Lord, tayo po ay magkikita-kita tayo sa alapaap. Okay? Sa langit. Amen? At imimit natin ang Lord. Yun po sinasabi sa salita niya, maliwanag na maliwanag. Amen? And ang kagandahan nun, forever. Okay? So, tandaan natin, ang salita ng Panginoon ay forever. Meron tayong forever kay Jesus. And si Jesus lang ang way para po tayo ay makapunta sa langit. Amen?
The way to the Father is the Lord Jesus Christ. Jesus said, John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen? So yun po, magandang gabi sa bawat isa. Alam ko po na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Amen? Sa gabing ito. And tayo po ay dumating sa conclusion. The rapture is a glorious event that according to Scripture, we should all be longing for and look forward. Amen? Kailangan yun ang look forward natin. Amen? Hallelujah. We will all be transformed into immortal bodies. We will finally be free from sin. We will be in God's presence forever, our final place. Amen? So, palapakan natin ang Lord. Hallelujah. And, sabi po dito, 1 Thessalonians 4:18, sabi po dito, so encourage each other with these words. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat sa pamagitan ng mga aral na ito. Amen? Now, one day, the Lord will come back and take us home. Free from sin, we have our immortal bodies, and we will be with the Lord forever in His presence as our final destination. Amen? Hallelujah. Lahat po tayo ay yumuko. Lahat po tayo tumayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Natunay nga po, Panginoon, one day, Lord God, you will come back and take us home. Lord, maraming salamat, Lord God, that this rapture, Lord God, is one day, Lord God, tunay nga po, Panginoon, ang katotohanan, Lord God, na hindi po lahat kami, Panginoon, ay mamamatay. And Lord, yung mga aabutan pa sa mga panahon ng iyong pagbabalik na nabubuhay, sila po ay yung pangalawang mamimit kayo, Panginoon, sa alalapa, Panginoon, o sa langit, O Diyos. In the air, Lord God, sabi po ng iyong mga salita. Lord, salamat, O Diyos. Dahil yung mga namatay na una, sila po ang inyong unang bubuhayin, O Diyos. At Lord, we thank you. Because ang lahat ng mananampalataya, Lord God, sabi sa iyong mga salita, Panginoon, ito po yung aming panghahawakan. Hindi po kami dapat mag-alala, Lord God, dahil Lord, ang maganda mong plano, Lord God, ay amin pong mararanasan. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito, O Diyos. Dahil tunay nga po, Panginoon, that one day, Lord God, that glorified body, Father God, ay amin pong mararanasan bilang mga anak mo. Lord, salamat, O Diyos, sa gabing ito na nais mo, Panginoon, kami ay patuloy na lumapit sa iyo, patuloy na sumuko sa iyo, Panginoon. Isuko namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. And Lord, nais mo, Panginoon, na ang aming buhay, Panginoon, ay lumakad kami, O Diyos, na may kabanalan. Magagawa lang po namin ito, O Diyos, sa kapangyarihan mo, banal na Espiritu. Lord, continue to rule over our lives. Continue to strengthen us. Continue to give us wisdom upon your word, Lord God. Ang mga katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, na amin pong natutunan sa gabing ito, O Diyos. Ito po'y patuloy na lumago sa aming puso, sa aming isipan, at ito po'y aming mapamuhay, Panginoon. Lord, we continue to desire, Lord God, to focus our eyes to you alone, Lord Jesus. And as we live our lives, Lord God, ikaw po, O Diyos, ang makita, Panginoon. Not our weaknesses, not anything, Lord God, but ikaw po, Panginoon, ang makita sa buhay namin, Lord. Lord, patuloy mo po kaming baguhin to be more and more like Christ. The way that we will live our life, Lord God, in full surrender. And the authority of your word, Panginoon, ang siyang aming patuloy na aaralin. Patuloy naming i-desire, Panginoon, as our priority, Lord God. And Lord, sa mga kapatid namin, Panginoon, na hindi po namin nakasama sa mga panahong ito, Lord, patuloy niyo po silang ingatan at patuloy na palakasin din po, O Diyos, spiritually, Lord God. Lord, salamat sa gabing ito na ang katotohanan ng iyong pagbabalik, Panginoon, ay kukunin mo kami at isasama mo kami sa bayan, sa iyong bayan, Panginoon, dun sa langit na bayan, Panginoon. We thank you, Jesus, because, Lord, we have forever because of you, Lord Jesus. Lord, continue to strengthen our faith, Lord. Continue to give us continuous
Wisdom, Lord, na hindi po kami, Panginoon, madeceive ng kaaway. And even, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, ang patuloy naming, Panginoon, panghawakan. Because your word is truth. Salamat, Panginoon. Lord, sa mga nabibigatan, mga kabigatan ng buhay namin, Panginoon, Lord, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming kapayapaan, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, Panginoong Yesus, ang siyang may magandang plano sa aming buhay, O Diyos. Lord, yung purpose mo sa buhay namin ang mapangyari. And Lord, as we continue to serve you, Lord, patuloy mo kaming bigyan, O Diyos, ng puso na dinidesire lang, Panginoon, kundi ang papurihan ka, pasalamatan ka, and all the glory belongs to you alone, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Binabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papurit, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.